Hi everyone! We are here to discuss a topic about gas exchange in animals. We are here to teach the importance of gas exchange, know the systems involving gas exchange, And also know the parts of respiratory systems in animals. Our learning competency is to know the systems, parts of respiratory systems in animals, and also know the importance of gas exchange. Respiration. In order to metabolize, organisms use basic mechanisms like diffusion to inhale oxygen and expel carbon dioxide. Sa madaling salita, ang respiration o paghinga ay isang mahalagang proseso sa katawan kung saan nagaganap ang palitan ng mga gases. Sa prosesong ito, ang oxygen mula sa hangin ay pumapasok sa ating baga at ipinapalit sa carbon dioxide, isang basurang gas na nililikha ng ating mga selula. Kapag tayo ay humihinga, ang oxygen ay dinadala ng dugo sa iba't ibang bahagi ng ating mga katawan para gamitin sa paggawa ng enerhiya, habang ang carbon dioxide naman ay inilalabas natin sa ating hininga. Ang palitan ng gas na ito ay kritikal para sa ating kalusugan at sa pagpapanatili ng tamang balanse ng oxygen at carbon dioxide sa ating katawan. So, we have here the two respiration, which is the aerobic and the anaerobic. So, napag-aralan na natin to sa ating Gen Bio 1. So, what is aerobic respiration? A respiration that uses oxygen to produce energy from food. And an anaerobic respiration, a respiration that doesn't use oxygen to break down food molecule. So, basically, pag sinabi nating aerobic respiration, it involves the oxygen. While pag sinabi naman nating anaerobic respiration, it doesn't involve oxygen. What is gas exchange? Gas exchange is vital for both plants and animal, as it allows for the intake of oxygen and the removal of carbon dioxide, essential processes for cellular respiration and overall metabolism. So, sa madaling salita, ang palitan ng gas o gas exchange ay isang mahalagang proseso sa buhay ng mga tao, hayop at iba pa. Kung wala ang prosesong ito, ay hindi tayo makakahinga and basically, hindi tayo makakasurvive sa ating mundo. And ang pangunahing layunin ng gas exchange ay ang pagpapalit ng oxygen and carbon dioxide sa pagitan ng dugo at ng hangin sa kapaligiran o sa katubigan. And now, let's proceed to the gas exchange systems on animals. We have the 4 gas exchange systems on animals. We have the skin system, gill systems, tracheal system, and lung system. And now, let's proceed to the skin system. Animals such as amphibians who dwell in damp environment breathe in oxygen through their moist body surface. So, sa simpleng organismo, tulad ng mga amphibians, halimbawa ay mga palaka, ang balat ay hindi lamang proteksyon kundi isang pangunahing organo para sa kanilang gas exchange. Ang balat ng mga amphibians ay basa at manipis na nagpapahintulot sa oxygen na madaling pumasok at ang carbon dioxide na lumabas sa pamamagitan ng diffusion. Mahalaga ang sistema na ito lalo na sa mga hayop na naninirahan sa kapwa tubig at lupa. Ang kahalagahan ng skin system ay hindi lamang sa gas exchange kundi pati na rin sa pag-regulate ng temperatura at proteksyon laban sa mga pathogens. At ang sunod naman ay ang gill system. Gills are used in animals such as fishes to take in dissolved oxygen from water. So, sa kabilang banda, ang aquatic animals tulad ng isda ay ilang species ng mga invertebrates na gumagamit ng hasang o gills para sa kanilang gas exchange. Ang mga gills ay mayaman sa dugo at may maraming lamellae o manipis na lamad na nagpapataas ng surface area para sa mas epektibong gas exchange. Ang tubig ay naglalaman ng oxygen na dumadaloy papasok sa gills at dito ang oxygen ay nag-a-absorb ng dugo habang ang carbon dioxide ay inilalabas. Halimbawa, ang isda ay tulad ng tilapia.
ay gumagamit ng kanilang gills para sa gas exchange sa ilalim ng tubig. So sa tracheal system naman, so the trachea are used by animals such as insect to enable gas exchange. So, ang tracheal system ay karaniwang matatagpuan daw sa mga insekto. Sa system na ito, gumagamit dito ng organ na tinatawag na trachea, which is the one who helps most of the insects para maisagawa ang gas exchange para makasurvive ang mga ito. And then for the other one is the lung system. So inside the cavities of terrestrial animals, lungs are a pair of organs separated into small chambers packed with capillaries. So sabi naman dito, ang lung system ay isang pangunahing ginagamit ng mga mamalya or mammal sa Ingles, kaibilang na tayong mga tao. Dito naman ay gumagamit ng organ na tinatawag na lungs para maisagawa ang gas exchange. Sa sistemang ito, ang hangin ay nilalangka papasok sa mga baga kung saan ito dadaan sa mga bronchi at bronchioles hanggang sa marating ang mga alveoli. Ang mga alveoli naman ay ang mga microscopic air sacs kung saan nagaganap ang palitan ng gas. So, that is the specific place where the gas exchange happens. Just a little bit information, ang oxygen mula sa hangin ay pumapasok sa dugo habang ang carbon dioxide, which is yung waste product, ay nilalabas mula sa dugo patungo sa mga alveoli upang ma-exhale palabas ng ating mga katawan. Function of the respiratory system. So we have the three function of respiratory system. The first one is facilitate the exchange of gases between air and blood. So because of the respiratory system, pinapadali nito ang pagpapalit ng mga gases. Number 2, supply oxygen to blood and the entire body. Dahil rin sa respiratory system, ito yung tumutulong upang maisupply ang mga oxygen sa dugo at sa ating mga katawan. Number 3, remove and dispose carbon dioxide away from the body. So, nakakatulong din ang respiratory system upang maalis ang carbon dioxide sa ating katawan palabas. In animals, the respiratory systems includes various parts such as nostrils, nasal cavity, larynx, pharynx, trachea, bronchi, bronchioles, and alveoli. Each plays a role in facilitating the move of air into and out of the lungs and the exchange of gases. Hi guys, so now let's discuss the mouth. The mouth is an oval-shaped cavity inside our skull. The two main functions of the mouth is eating and speaking. We all very familiar to mouth, so now let's move on to nose. Hi guys, so now let's discuss about the nose. The nose, it allows the air to enter inside our body. And now let's move on to nostrils. The nostrils is one of the two holes in our nose, which we can breathe, smell, and sometimes sneeze. So now let's move on to nasal cavity. It enables to enter and exit the air and other gases through our body, which is called nasal cavities. And now larynx. Contain the vocal cords and act as a passageway for air to enter trachea. Ang larynx, karaniwang kilala bilang voice box, ay isang mahalagang bahagi ng ating respiratory system na matatagpuan sa leeg. Ito ay responsable sa paggawa ng tunog o sa kakayahan nating magsalita dahil dito natin makikita ang mga vocal cords. Ang paggalaw ng hangin mula sa baga patungo sa larynx ay nagbibigay daan para mag-vibrate ang mga vocal cords at makalikha ng mga tunog. And now, let's proceed to pharynx, the tube that brings air into trachea. Ang pharynx o throat ay isang tubo sa likod ng ilong at bibig na nag-uugnay sa larynx at esophagus. Ito ay may mahalagang papel sa paghinga at paglunok. Sa paghinga, ito ang daan ng hangin patungo sa larynx at trachea. Sa paglunok, ito naman ang daan ng pagkain at inumin mula sa ating bibig patungo sa esophagus. Kaya ang pharynx ay isang pangunahing bahagi ng ating digestive at respiratory system na nagpapabuti ng daloy ng pagkain at paghinga sa ating katawan.
Trachea, also known as windpipe. It carries air to and from the lungs. Now, bronchi. Two branches of the trachea leading to each lung. Ang bronchi o bronchio ay bahagi ng respiratory system na nagdadala ng hangin papunta sa baga. Ang pagpapalitan ng hangin ay nangyayari sa alveoli. Sa proseso ng paghinga, ang hangin ay pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng ilong at bibig, dumadaan sa lalamunan patungo sa trachea at pumupunta sa bronchi. Bronchioles are small airways in the lungs that branch off from the bronchi. In gas exchange, bronchioles play a crucial role in conducting air from the alveoli, where gas exchange occurs. Oxygen from inhaled air diffuses into bloodstream through the walls of the alveoli, where carbon dioxide moves from the blood into the alveoli to be exhaled. So, ito yung maliit na dadaan sa baga na nagmumula sa bronchi. Sa gas exchange, ang bronchioles ay yung mahahalagang papel sa pagdadala ng hangin papunta at paglabas ng alveoli, kung saan nagaganap yung pagpapalit ng gas. Alveoli are tiny balloon-like structure in the lungs where gas exchange occur. This exchange of gases is essential for respiration and supplying oxygen to the body tissues. So, yung alveoli daw po, yung maliliit na pumpom ng hangin sa loob ng baga kung saan nagaganap yung pagkapalit ng gas. Sa alveoli, ang oxygen mula sa inhale ng hangin ay dumidiffuse papasok sa dugo, habang ang carbon dioxide naman ay lumalabas mula sa dugo papunta sa hangin na ilalabas. Ito yung proseso ng gas exchange na mahalaga para sa paghinga at pagbibigay oxygen ng mga tissues sa katawan. Lungs. The lungs are the main organs of the respiratory system responsible for gas exchange. They contain millions of tiny air sacs called alveoli, where oxygen from inhaled air enters the bloodstream, and carbon dioxide from the bloodstream is expelled into the air to be exhaled. The lungs also contain bronchioles and bronchi, which help conduct air to and from the alveoli. Ang baga o lungs ay ang pangunahing bahagi ng sistema ng paghinga na responsable sa gas exchange. Ito ay naglalaman ng milyong-milyong maliliit na air sacs na tinatawag na alveoli, kung saan ang oxygen mula sa inhale na hangin ay pumapasok sa dugo. Ang baga rin ay naglalaman ng bronchioles at bronchi na tumutulong sa pagdadala ng hangin papunta at paglabas ng alveoli. Sa pamamagitan ng prosesong ito ng gas exchange, ang katawan ay napagkakalooban ng sapat na oxygen at natutulungan sa pagtatanggal ng carbon dioxide. Ito ay parehong mahalaga para sa normal na pag-andar ng ating katawan. As for other animals, like frogs, they have a unique respiratory system that involves both lungs and their moist skin. Oxygen is absorbed directly through the skin, while the lungs supplement this by allowing for gas exchange with the blood. Frogs can also breathe through their buccal cavity using their throat muscles to pump air into the lungs. So, ang frogs pala ay meron ding kakaibang respiratory system na ang ginagamit nila para sa gas exchange ay yung kanilang mga balat. So, ang gas exchange sa mga palaka ay isang kritikal na proseso na nagaganap sa pamamagitan ng kanilang mga balat, baga at bibig na tumutulong sa kanila upang mabuhay sa parehong tubig at lupa. Kilala ang mga palaka sa kanilang semi-permeable na balat na nagpapahintulot sa direktang palitan ng oxygen at carbon dioxide sa kapaligiran. So ipinapahayag dito na ang mga palaka ay sila daw po ay mga semi-permeable ang kanilang mga balat na ginagamit sa palitan ng oxygen at carbon dioxide sa kapaligiran. At kapag nasa tubig, ang oxygen ay dumadaan sa kanilang balat mula sa tubig papasok sa kanilang mga katawan, samantalang ang carbon dioxide naman ay inilalabas. Sa lupa, bagaman
gumagamit pa rin sila ng kanilang balat para sa gas exchange, mas umaasa sila sa kanilang mga baga para sa mas epektibong palitan ng gases. Ang prosesong ito ay pinapahusay ng mababaw at madalas sa paghinga sa pamamagitan ng kanilang mga bibig na tinatawag na buccal pumping, na nag-aambag din sa pagpapalitan ng hangin sa kanilang mga baga. 'Di ba? Ang unique na kanilang mga respiratory system. Sa mga aquatic animals naman tulad ng isda, it's very confusing kung iisipin natin kung paano ba sila humihinga sa kanilang environment, which is the water. Marami sa atin ang marahil ay nagtataka kung paano ba nangyayari ang gas exchange sa mga isda. Paano ba sila humihinga sa ilalim ng tubig? So, sabi dito, they use gills for gas exchange. Water flows over the gills, where oxygen diffuses into the blood vessels and carbon dioxide diffuses out. This method allows fish to extract oxygen from water, which contain much less oxygen than air. Yan. So, nagaganap po daw ang gas exchange sa mga isda through their organ, which is called the gills or yung hasang sa Tagalog. Ang mga hasang ay binubuo ng maninipis at pino ng mga lamellae o gill filaments na naglalaman ng maraming maliliit na daluyan ng dugo o capillaries. Sa hasang, dito nangyayari ang palitan ng gas. Yan, that is the specific place kung saan nangyayari ang gas exchange. Ang oxygen sa tubig ay pumapasok sa mga hasang at dito, ito ay pinapalit sa carbon dioxide na ibinubuga ng mga isda. Ang prosesong ito ay importante para sa kanilang kaligtasan at sa pag-andar ng kanilang organismo. Paano naman nasisiguro ng mga isda na sapat ang oxygen na kanilang nakukuha mula sa tubig? Ang mga isda ay aktibong nagpapadaloy ng tubig sa kanilang mga hasang sa pamamagitan ng pagbuka ng kanilang mga bibig at pagsara ng kanilang mga operculum o ang takip ng hasang na nasa bandang gilid ng mga isda na kung sa mga tao ay nasa tapat o banda lang ng tenga. Sa ganitong paraan, nasisiguro nila na patuloy ang pagpasok ng oxygen-rich water at paglabas naman ng carbon dioxide-rich water. Gas exchange. Gas exchange is a crucial biological process that allows organisms to obtain oxygen from their environment and get rid of carbon dioxide. And here is why it's important. First, we have oxygen supply, carbon dioxide removal, maintaining pH balance, thermoregulation, and communication. Oxygen supply. Oxygen is essential for the process of cellular respiration, which is how cells generate energy. Through gas exchange, oxygen from the environment enters the bloodstream and is transported to cells throughout the body. Second is carbon dioxide removal. Carbon dioxide is a waste product of cellular respiration, and too much carbon dioxide can be harmful. So, it's important that it's removed from the body. Gas exchange allows carbon dioxide to be expelled from the body into the environment. The third one is maintaining pH balance. The process of gas exchange helps to maintain the pH balance in the body. Carbon dioxide can combine with water in the body from carbonic acid, which can lower the body's pH. By removing excess carbon dioxide, gas exchange helps to prevent the body's pH from becoming too acidic. Fourth is thermoregulation. In some organisms, gas exchange also aids in thermoregulation or maintaining a stable body temperature. And the last one is communication. Some animals use gas exchange for communication. For example, insects may use pheromones, the chemical signals that are released onto the air and detected by other individuals of the same species. Bilang paglilinaw, ang gas exchange ay isang proseso kung saan ang mga organismo ay nagpapalit ng oxygen at carbon dioxide sa kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan nito, nakakukuha sila ng kinakailangang oxygen para sa kanilang respiratory system at nakapaglalabas ng carbon dioxide na isang byproduct ng metabolismo. Sa madaling salita,
Ang gas exchange ay nagbibigay daan sa sapat na supply ng oxygen, pagtatanggal ng carbon dioxide, na kritikal sa pagpapanatili ng normal na function ng katawan, kung saan ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng buhay ng mga organismo. Sa pagtatapos ng ating paglalahad tungkol sa proseso ng palitan ng gas sa mga animals, naway nadagdagan ng inyong kaalaman at pag-unawa sa kahalagahan ng prosesong ito sa pang-araw-araw na buhay ng bawat nilalang. Ang gas exchange ay hindi lamang isang simpleng proseso ng paghinga. Ito ay isang kritikal na mekanismo na nagpapanatili sa balanse ng oxygen at carbon dioxide sa katawan na siyang nagbibigay daan sa buhay ng bawat isa. Naway, nasagot namin ang ilang mga curiosity na bumabagabal sa inyo patungkol sa paghinga ng mga ibang animals tulad ng isda na siyang humihinga sa ilalim ng katubigan. Muli, kami ang pangkat dalawa STEM Newton, magbabahagi ng kaalaman upang matulungan ang sinuman. Bye!